Magandang po at ngayon po ay ika-6 ng Hulyo 2021 at tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin ng pangkalusugan sapagkat ngayon po ay buwan ng nutrisyon at mahalaga po ito sa ating mga tagasunod ng Panginoon kung paano natin maiingatan ang ating kalusugan o itong ating katawang lupa habang tayo nabubuhay dito sa lupa. Ang iba, sinasabi na wala ng kwenta ang katawang lupa, pero ito po ay ginagamit upang makapaghayag ng salita ng Diyos at hindi lang po yon upang pang-araw-araw na ginagawa natin ay magkaroon tayo ng maayos na paggawa. Ngayon, kung may sakit po tayo, mahirap po ang gumalaw o kumilos. Kaya kinakailangang maintindihan natin ang kahalagahan ng pag-iingat ng katawang lupa, bagamat ang iba ay nagsasabi na okay lang naman, kahit na may sakit, basta papunta sa langit, kahit na mamatay. Yun po yung mga walang kwentang pananalita. Yun po yung mga salitang, kaya sabi nga, yun ang pagkakasabi at may makapangyarihan ng dila, then namamatay po ng maagap. Kaya makikita nyo, bihirang mga lingkod ng Diyos ang umaabot ng 100 pataas na nabuhay dito sa Pilipinas. May nakita akong matagal na namatay, umabot na ng 100 taon dito po sa may Tanay Rizal na puntahan ko at ang kanyang apo na matanda na ang bumubuhat sa kanya. At isa ko sa mga saksi ng kanyang mahabang buhay. At yung kanyang mga sumunod na ay hindi na nakaabot ng ganoong buhay. Kaya gusto ko po yung dalhin sa Deuteronomy o Deuteronomy, Kabanatang 7, talatang 12 hanggang 15. Buksan po niyo ito, napakaganda po. Ngayon ay hanapin natin yung gamot, pagtuklas ng gamot sa karamdaman. Ngayon po ay lumalaganap ang COVID at ang iba sinasabi nga na ito raw COVID ay gawa ng demonyo, gawa ng 666. So hindi niya nila nakikita yung kagandahan na nangyaring ito, papaano gagamitin natin kapag wala sa Diyos sa magandang pagkaparaanan na yung tinatawag na negative ay naging positive. Nagkakaroon ng magandang blessing para sa atin. Yun po ang napakagandang bagay. Kaya napakagandang maintindihan natin to. Kaya tignan natin ang talatang 12 ng kabanatang 7 ng Deuteronomy. Sabi po rito, kung puso ninyong susundin ang mga utos na ito. So ito po sinabi na ni Yahweh, ang dakilang may likha sa mga Israelita ang tungkol dito sa pagsunod na kung taos-pusong susundin ang mga utos na ibigay niya kay Moses, tutuparin ni Yahweh ang kanyang kasunduan at patuloy niya kayong iibigin tulad ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. So napakaganda na po, patuloy na iibigin ng dakilang may likha kung susunod sa mga utos. Dahil sabi nga, hindi naman napakahirap ng kautusan ng Diyos. Ibigin ang Diyos ang buong puso at pag-iisip at ibigin ang kapwa tulad ng sarili. Yung iba naman, dinaragdagan na kinakailangan huwag kakain ng ganito at ganon dahil kasalanan daw yung mga pagkain at papuntang impyerno. So, pananakot na may impyerno. May mga ganun pong pananalita. Pero sa totoo, ang nais ng Diyos ay ang pagsunod sa kanyang utos. Yung mga sinasabi nga na kung paano tayo ay magmamahal ng kapwa, una ang Diyos nga at susunod ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Yan po ang pagsunod sa Diyos. Kaya nga sabi nga nung isang skriba o mahusay sa batas ng Biblia, ano ang dakilang kautusan? Yun nga, sinabi ng Diyos na ibigin ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin ang kapwa tulad ng kanyang sarili, doon na hati ang kautusan. And talatang 13, sabi ito, iibigin, pagpapalain at pararamihin niya kayo. So itong pangako ng Diyos kapag sumunod tayo sa Kanya, iibigin, pagpapalain at pararamihin niya kayo, magkakaroon kayo ng maraming anak at bibigyan ng masaganang masaganang ani, inumin at langis. So napakaganda, no? Masaganang ani, inumin at langis. Pararamihin niya ang inyong mga hayop, tutuparin niya ito pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. So napakaganda pong mga pangako ng Diyos. At alam niyo po ba na lumukso tayo sa 1948 nung ang mga
Israel ay bumalik sa kanilang bansa at naging bansa nga ang Israel na higit na 2,000 ang nakakalipas bago ito naging bansa, makikita natin dito na sinasabi nga, ayon lang sa mga sabi-sabi o sa history, na napakapangit na lugar yung Golan Heights ang ibinigay sa mga Israelita, kaya nga raw ito ay pinagbutuhan at pumayag na tumira doon yung mga Israelita. Gawa nga hindi mabubuhay sa sobrang hirap ng lugar. Pero dahil nga sila ay nagpakumbaba sa Diyos na buhay, so binigyan sila ng napakagandang lupain. Yung pong disyerto. Ngayon nakakapagtawa, nakakatawa na, disyerto nga magiging pagpapalang lupain at mga batuhan pa. So ayon sa mga ito nga po, yung obserbasyon sa mga Israelita, binigyan sila ng Diyos ng karunungan. At yung mga batong matitigas ay pinulbos nila at ginawa nila pong mga itong tinatawag na lupa at nilagyan nila ng tubig. At ito yung naging hydroponics. Yan, doon sila nagtatanim sa tubig, sa disyerto ay nagkaroon ng tubig. So nakaroon sila ng mga idea kung paano magtatanim ng mga halaman sa tubig. Kaya ito po ang pangako ng Diyos sa mga Israelita na sumunod sa Kanya. At kung ilalapit naman natin sa panahon natin ngayon, dahil tayo tagasunod ng Panginoon, kung sabi nga sa 15:7 ng Juan, kung tayo mananatili sa Kanya, at mananatili sa Kanya ang salita niya, mananatili sa atin ang salita niya, hingin natin ang ating maibigan at ipagkakaloob sa atin. So, ganun din, the same. Pagpapalain ng Diyos at hindi tayo mangungutang, kundi tayo magpapautang. So, napakalaki po ng utang natin ngayon. Trilyon na. So, ano ang naging impact ng Kristyanismo sa ating bansa? At bakit itong ay bansang, sabi nga ay kumikilala sa Panginoon, pero napakalaki ng utang sa ibang bansa at sa mga namumuhunan. So, ano ang dahilan? So, pag-isipan natin mga Christian, dahil nga, ang may problema ba sinasabi mga pagan o yung mga sumasamba sa Diyos-Diyusan? O tayong mga Kristiyano na ipinangakuan ng Diyos na pagpapalain. Ngayon, kung tayo ay naninirahan sa mga pagan na lugar, sabi din ng Jeremiah 29, chapter 29 na, yun nga, ipag-pray yung lugar, at kapag unlad kayo ang makikinabang yung mga Israelita. So tayo rin, mga Kristiyano, ay makikinabang kapag tayo ay nag-pray at ginagampan natin yung tungkulin natin. Dahil alam niyo po ba, minsan ang problema natin, ang evangelism ay magparami ng tao sa simbahan. Hindi ang evangelism ay magturo kung paano ang mga kautusan ng Diyos ay susundin. Iba po yun, tanggapin mo si Kristo, na tinanggap na, kinakailangan itong so nawawala po yung essence of love. Ang tao ay kinakailangan matutuhan niya kung nasan siyang lugar at gagampanan niya ang kanyang tungkulin. Okay, yung mga tutuparin niya, ito pagdating niyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Kaya napakagandang pa. Talata 14, palain niya kayo ng higit sa alingmang bansa. Kita niyo po? So, magiging above ang mga anak ng Diyos. So, walang magiging baog sa inyo, maging tao o maging lagang hayop man. So, may fertility. Kahit na dumami ang mga anak, hindi ibig sabihin ay maghihirap. Bagamat sa Old Testament, makita natin na ang ipinapakita lang na mga anak nila Adam, dalawa, tatlo, bagamat napakarami rin mga inanak silang babae, pero yun ang pinapakita, hina-highlight, mga kakaunti lang. Then, parami. Hanggang yung 70, naging milyones, mga ganyan. Kaya, pinapakita ron na sa kakaunti ay naging marami yung mga anak nila. Okay. So, yun po. At talatang 15, ilalayo niya kayo sa mga karamdaman. Alinman sa mga sakit na ipinararanas sa mga Ehipsyo ay hindi na sa inyo, kundi sa inyong mga kaaway. Kita niyo po. Ngayon, itong tungkol nga sa COVID-19, sinasabi ng iba nung hindi pa lumalaganap, ang gaganda ng verse na ipinanghako doon sa mga miyembro na ang Diyos, ang Panginoon Kristo ang magdadala ng mga karamdaman. Ay mga pastor ang nangamatay, mga kakilala ko. Kala nila ako ay against sa pastor. Pero
yung mga pagbibigay nila ng verses katulad ng chapter 91 ng itong mga awit na magmamasid kayo sa mga mamamatay. So ibig sabihin marami talagang mamamatay. Hindi dadapo sa inyong tahanan. Ayun na. Kaya hindi na siya nagpabaksin dahil hindi naman dadapo sa kanya. Pero yung kalungkutan ng namatayan. So parang lumalabas, walang pakialam yung mga lingkod ng Diyos sa mga namamatay. So hindi po, dahil nga ang tungkulin ng lingkod ng Diyos sa ipag-pray, dahil sabi nga sa Santiago chapter 5, kung mayroong karamdaman ay ipag-pray may mga karamdaman. Kaya ito, ilalayo kayo sa mga karamdaman. So, kinakailangan maintindihan natin ang pagsunod sa Diyos. Katulad yan ang vaccine ay talagang ninanais ng gobyerno na magpabaksin lahat. Ngunit anong ginawa ng ilang, I do believe na ito'y kagagawa ng mga naniniwala sa Biblia. Dahil nga, ang 666 ay matatagpuan lang sa Bible. Yung mga kaisipan na para, yung word, yung mga salitang kahangalan, na mga kaisipan na mayroong magnet, mayroong microchip, patak ng demonyo, o anumang bagay ay talagang ito ay related dun sa mga napag-aaralan sa Biblia. Pero walang basihan na totoo yun. Itong mga sinasabi ng, totoo yung Biblia, yung sinasabi sa chapter 13 ng Pahayag, na mayroong darating na 666. Pero malalaman ito ng matalino, ng mahusay, ng nakakaalam nito. Hindi yung speculation mula pa noong dumating yung, sabi natin, 19th century, nandun na yung demonyo, 666, dumating na ang Panginoon. Ngayon po ay 21st century na. Narito na. Yan, dumating na naman ang demonyo. So, alam niyo po ba, hindi na paghahandaan yung mga kalamidad. Yan ang isa sa mga bagay na dapat maintindihan ng bawat isa. Na ang mga ngaral, lalo itong mga misyonaryo, may isang misyonaryo na hindi niya alam ang magandang pagkakaroon ng interaction. Dahil maring bata pa siya, na kinakailangan mahusay siya. Walang bubong misyonaryo sa Bible, kundi ito ay punong-puno ng kaalaman. Dahil magbibigay siya ng kaalaman doon sa pupuntahan niya. Hindi siya yung payayamanin ng mga tao doon. Bagamat tungkulin ng mga tao doon na magbigay ng biyaya mula sa Diyos, na tulungan yung mga lingkod ng Diyos, pero hindi siya yung magpapataba, magpapalaki ng tiyan, at magpapahayag ng kasinungalingan. Bagamat sasabihin niya, ito ang sinasabi ng nasa Biblia, pero hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Ayon doon sa kanyang pagkakasabi ngayon. Yung pagkakasabi ng Biblia ay ayon doon sa pagkakasulat noong panahon na sinabi ng tao, dahil nga, kaya sinabi yun, dahil nga yun ang nahayag eh. Pero kung ikokot lang at sasabihin ito ang sinasabi ng Biblia, anong basihan na related sa panahon ngayon? Yung pagkakasipi o pagkakakot. Kaya yan po ang nakakalungkot, mga kapatid. Kaya kinakailangan maintindihan natin na itong mga na itong vaccine ay pagpapala rin mula sa Diyos. Hindi po yan sa demonyo. Huwag laging i-brand sa demonyo. Sapagkat ang Diyos pa rin ang the author and the finisher of our faith. Sabi nga, siya ang may akda at mayroong at katapusan. So bakit natin itataas ang kaaway? Bakit natin siyang laging pagbibintangan na yun ang gusto niya upang maitaas siya? Bakit hindi natin maitaas ang Diyos na buhay na lumikha ng langit at lupa, na nagbibigay pagpapala at nangako na hindi niya hayaan, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak? Kaya nga sabi nga, huwag nang magmukhang salapi. Kaya it's time for us, mga kapatid, na maintindihan ito. So, ang pagtuklas sa gamot, pagtuklas ng gamot sa karamdaman ay nanggagaling sa Diyos. So, maging alert tayo, be alert. Hindi lamang yung puro na lamang na pagpapalain ang isang Kristiyano kapag pumunta sa simbahan. Na ang iniisip na simbahan ay yung building. Tandaan natin, ang New Testament Church ay walang building, kundi bahay ang pinupuntahan. So, yung pong sinagoga ay hindi church. Hindi po. Yung po ay kapulungan ng mga Hudyo, sapagkat
yun ay pagkatapos nawasakin ang templo, nagkaroon ng maliliit na mga panambahan sila, hindi ang tinatawag na sinagoga. Ngayon sa panahon natin, naging church. Kaya sinasabing pinipersecute ang church ay pinagbabawalan. Ano? Hindi pinagbabawalan. Meron po tayong social media. Kaya lang nga, pinagbabawal doon sa lugar na building. Gawa nga po na pwedeng makahawa yung mga tao. Pwedeng mamatay sa COVID. So, pinag-iingat. Kaya pinasusunod doon sa kautusan. At ang sabi nga ay, ang kautusan din ito ay kabubuti natin. Excuse me. Kabubuti natin. Hindi kasasama. Pero bakit nga ganon, ha? Kaya ito po, ilalayo tayo sa mga karamdaman, alinman sa mga sakit na ipararanas sa mga Ehipsyo ay hindi niya padadapuin sa inyo, kundi sa inyong mga kaaway. Kaya it's time for us, mga kapatid. Yan. Manumbalik tayo sa Panginoon. Hindi lang kayo, kundi lahat tayo. Then, nakikita natin ang gamot. At kapag tayo po ay magpapabaksin, sinasabi nga na ito ay ikasasama ng katawan dahil magiging zombie o anuman, turn to blessing po, pag-pray nyo muna yung ituturok sa inyo. Tulad ng ginawa ko, tulad ng sinasabi ko dun sa isang membro, kinakailangan mag-pray siya. Then, makikita niya yung himala. Dahil sa Old Testament, yung mga ruming tubig, na inom po. At walang nagkasakit sapagkat pinag-pray, pinagkatiwala sa Diyos na buhay. So, sa Panginoon din, Jesucristo, ipagkatiwala natin, ha? Kaya tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa time na to sapagkat ang kadakilaan mo, ang kabutihan mo ay nahayag kapag kami susunod. Turuan mo kami sumunod. Huwag ang isipin namin yung magparami ng mga membro sapagkat yun ang iniisip namin ang pagsunod. Ang pagdidisciple, iniisip namin kung paano dadami ang membro at hindi uunlad ang bawat mga membro sa kanilang kabuhayan, sa kanilang kalusugan at pag-iimpluwensya sa mga tao kung saan man silang lugar. Kaya salamat po sa kabutihan mo. Purihin ka in Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless you po sa inyong lahat. At magbabakuna na po kayo sapagkat ito po'y napakahalaga. Hindi po ito biro-biro. Ang nais po ng Diyos ay umunlad maging maayos ang ating buhay. Kaya yun po, sinasama ko na rin sa inyo. Dahil yung iba takot pa magpabakuna, huwag niyo pong paniwalaan yung mga ngaral na ito sa demonyo o anuman. I-research niyo po. Mag-research po kayo, ha? God bless you po.